Guys, mayroon pong sikreto na ipinapaabot si tatay po ngayon sa atin. Nakakalungkot po ito kung totoo man po ito. Tay, ano po yan, tay? Diyos ko. Guys, mayroon pong impormasyon si tatay na dapat po talaga mag-ingat po yung mga Duterte. Dahil po sa politiko, no? Mayroon pong mga plano yung mga tao na hindi maganda. Lalo na ngayon, no? Natagilid po ang mga administrasyon po, no, ngayon ni Marcos, lalo na po yung mga tumatakbo na senador. At saka sabi ng ating kaibigan, dapat mag-ingat kasi hindi po natin alam, lalo na po ay maraming nakatanggap na binabayaran po daw yung yung ICC na yun, mayroon po nag-chat sa atin na mayroon nagsasabi na pwedeng lasunin si Tatay Digong po doon, at saka pwede pong 6 month lang pwede nang mawala, no, yung buhay po na dito sa mundo. Pero i-declare na naman po daw nila na normal po na kamatayan. Pero nandito si kaibigan, ito lang po ang kanyang payo, no? Hindi lang po tayo dapat na magtiwala sa mga ipinapaabot ng iba para hindi po lalong magkagulo yung ating bansa. Kaibigan, meron pong problema po ba, tay? Marami pong nagsasabi na yung mga Duterte ay dapat mag-ingat. Di ba? Sinabi po niyo sa akin ngayon na mayroong sikreto na nakita po ninyo tungkol po sa kalagayan po ng mga Duterte. Bakit po? Totoo po yan, tay? Hindi po tayo pwedeng magsabi ng ito, guys, no? Kaya ipinapaabot ng ating kaibigan, dapat yung mga Duterte mag-ingat. Lalo na ngayon ay malapit ng halalan, no, sa pagkapresidente. Takot po yung kalaban na si Sara naman po yung makaupo sa pagkapresidente, kasi po alam na po nila kung saan po sila populutin. Kaya mayroon na sekreto si kaibigan na sinasabi, hindi ko na lang po babanggitin kung ano man po ito, baka po ay lalo pang magaganap po yung hindi maganda, no. Kaya kaibigan, maraming salamat sa inyong babala sa mga Duterte ngayon. Oo, totoo po yan. Yung mga sabi-sabi po, no, na yung mga Duterte ay buhay po daw ni BBM ang pinuntirya, hindi po nila kaya yan. Yan po ang totoo. Kasi po, ang bibig talaga ay hindi po talaga, no, nalalaman po nila na yung pagbigkas po nila, no, ng pananalita, hindi na pala maganda yun. Yun po ang hindi maganda. Oo. Pero yung mga tao na dapat pag-ingatan, yung mga tao na wala pong binibitawan na mga salita, yun po ang dapat po ninyong pag-iingatan, yung sarili po niyo, kasi po nasa puso po niya ang plano na hindi maganda. Bakit po nasabi yun, tay? Ito lang po, mag-ingat lang po ang mga Duterte. O hindi naman po natin, no, kaya na hindi natin ipaabot ito, kasi sikreto ng ating kaibigan na mayroon po talaga na nakita po niya na hindi maganda ito para sa mga Duterte, na dapat po mag-ingat kayo. Hindi po niyo alam, no, na buhay ninyo ang hinahabol ngayon, hinahunting para po mawala kayo. Kasi sa totoo lang, kaibigan, makita yun nato na kung sino man po talaga ang pinakamalakas na mga politiko ngayon. Si Duterte yun, no? Mga Duterte po talaga ang pinakamalakas. Kahit pa isurvey po ninyo, alam ko ang survey ay hindi po talaga totoo yan. Sa aktual po ninyo malalaman. Kung tutuusin natin yung boto ni Sara at ni BBM noon, nung sila po ay nagtandi, mas malaki ang boto ni Sara Duterte, yun po ang sabi nila. Kaya malakas po talaga, kaibigan. Lalo na ngayon, natagilid, kasi po maraming mga tao bumaliktad na. Kaya kaibigan, maraming salamat po sa inyong ipinapaabot na mag-ingat ang mga Duterte. Sa mga nagsuporta sa Rodrigo Duterte, ayaw lang gid mo og pangita o gubot, no? Dasal lang po ninyo. Kasi yung sana ipagdasal po natin yung ating administrasyon na sana po ay magkabalikan po ba ang kanilang tandem na maganda. Sana po, kaibigan. Oo nga, sa lahat po ng
nag-alala po tungkol sa kalagayan ni tatay, huwag kayong mag-alala, makakabalik po yan. At saka yung sikreto na ipinapaabot ni tatay at sa mga ipinapaabot ng mga nakapanood sa atin na tungkol po sa buhay daw ni tatay doon sa Netherlands ay hindi daw po maayos. Dahil po yun, ang sabi po ng iba, binabayaran po nila Lisa daw yung isisi. Kasi meron pong plano na patayin po si tatay Digong po daw doon. Para po ay ipalabas na lang po na normal na pagkamatay. 6 months lang daw. Yun po ang chat sa atin. Pero ito lang po masabi natin, mahirap po yan gawin. Kasi po mangyari man yan, malalaman po talaga yan. Kaya pagsisihan po nila kung gawin po nila yan. Pero huwag kayong mag-alala guys. Kasi po nakita natin kaibigan, hindi po yan magagawa. Dahil po takot sila sa taga-ibang bansa ngayon na sumusuporta po sa kay Tatay Digong. Alam mo, sabi po ng iba tay, yung Rusya hindi po talaga hindi po talaga nagrarally yung Rusya. Pero ngayon naggawa ng rally mula nang si Tatay Digong yung hinuli ng ICC. Kaya grabe ang kanilang mamahal po, no? Iwan ko lang kung yung iba siguro hindi po siguro nila gagawin yan. Kay Tatay Digong lang po talaga. Kaya kaibigan, maraming salamat po sa inyong ipinapaabot ha. Oo. Patuloy lang po tayong magdasal na sana yung ating bansa walang mangyayaring masama at walang gulo at yung mga ipinapaabot ng iba na mayroon pong lulusob at mayroong plano. Kaya nakakaawa po talaga yung Luzon kasi totoo po talaga na mayroong galit na po yung China. Lalo na po si Duterte ay ito ang nangyari, di ba? Kaibigan. Oo. Sa lahat po ng makapanood sa ating video, paki-share na lang po ito guys na dapat po talaga na mag-ingat po talaga yung mga Duterte ngayon. Lalo na ay nakita po talaga nila na walang pinakamalakas na kalaban na mananalo sa susunod na halalan. Kahit po sabihin ninyo na mayroong mas malakas kay Sara, sa totoo lang guys, malakas po talaga. Mahirap po talunin ang mga Duterte ngayon lalo na po sa nagawa, no? Ng mga administrasyon na ito tungkol po sa panggigipit doon kay tatay. Kaya mas maganda po daw, sabi ng ating kaibigan, mas maganda pa ang magbitaw po ng salita na maririnig ng tao kaysa wala kayong naririnig na salita na galing po sa kalaban, kasi po mas delikado po talaga ang nasa loob ng kanyang katawan, di ba? O dapat talaga mag-ingat po tayong lahat. Sana wala pong suporta sa iba at sa iba sana walang mag-aaway. No, kung sino man po ang kanilang minamahal, pabayaan po natin. Kung sino po ang inyong minamahal, magpaubaya tayo. Kasi free man po tayo dito kung sino po ang ating gustuhin.